Hello po talaga. May program tayo. Yung inato, matulog na. Ito lang ako yan. Hindi. Wala din yun. Oh, dito na siya mag-trato. Opening prayer. Yes, brother Chris. Magpapiano ka ba? Ha? Magpapiano ka? Ha? Magpapiano ka? Ha? Pwede ba na? Tempo mo lang. Nasaan mo kasi yung pagyan? Praise. Siksi mo lang mukha na. Kuya, wala ka nang may suot? Wala nga akong hanap na pansin. Siksi eh. Ibis na ibis eh. Patingin. Sige lang tayo. Pantalon kami, baka pantalon mo siya. Guys, itong pagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala po ba ang bawang isa? Pinagpala po tayo para magkaroon po ng lahat ng Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Unahan ko po ba sana tayo ay lumako sa pagtuloy sa ating Panginoon. Sa inyo pong mga kinagkakayuan, magkaroon po tayo ng sandali pagmanangin. Alam po bawat isa maraming kinaharap past few weeks. Yan, sabi nga nila, wag niyo po yung iwan, tumitas po natin lahat ng yan sa ating Panginoon. At tanging Panginoon lamang ang ating sasalihan. Yes, Lord po, pakilang ang Panginoon. Yes, worship you. Ano pinanap? Ay, sus.
sa buhay ko. Sa'yo Panginoon, may buti mo sa akin. Ay para sa'yo. Sa buhay ko sa'yo Yes, Jesus. The praises of the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Panginoon, pinupuli ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Nagtanong ko sa iyo. Sa panibagong buhay, Panginoon, ibinigay mo kalakasan, Panginoon, kagalingan. Nangyayari, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa. Lord, kami ngayon ay narito, Panginoon, sa isang sa upang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Kung mula Panginoon, ang mga gusto ko pumatid sa akin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isang Panginoon na nakinig ito, Panginoon, ikaw sa puso nila ito, Panginoon.
Lord, sa inyo ay pagkakatiwala. Ang gawain ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kahit anong gawa ng kaaway, hindi makakapalain, Panginoon. Alam namin, Panginoon, kung bawat sulong, Panginoon, na bahing sambahan ito, Panginoon, ay protektado na, Panginoon. In Jesus' name. At yung mga manunugtog, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan at galito, Panginoon. Na sa pagtugtog nila, O Lord God, na ikaw ang maitaas, Panginoon. Dalawa, lahat, Panginoon, na makakarinig nito, sa pagitan nito ay magbago, Panginoon. Lord, maraming salamat sa talento, Panginoon, na binibigay mo, Panginoon, sa pag-unawa, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Hindi ka nagbabago, Lord God. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay, Panginoon, na pag-ibig mo ay di nagbabaliw na kanino man, Panginoon. Lahat sa iyo ay pantay-pantay. Lord, maraming salamat sa pag-ibig ng buo na pinagkakaloob mo sa amin. Lord, sa iyo na pinagkakatiwala ito, sa iyong pagpapuri, pasasalamat dakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samong dalangin. Amen. Amen. Sabi nga sa Psalms 98 verse 1, Sumayon tayo ng bagong amin sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga kahangang bagay sa kanyang kapangyarihan at kalakasan tinabi niya ang ating mga kamay. Pinagpala na po ang salita ng ating Panginoon. Tayo mahal sa ating Panginoon. Pinagpagpala niya ating mga kamay. Yes, Lord! Hallelujah!
Nais kong ika'y maranasan, pag-ibig mo'y aking binasa, pagod sa'yo ko lang nakagawa, ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibig ang puso ko
Wala ka na ibang nais na itaas ang iyong pangalan at pagkakas. Hallelujah, wala siya.
Salamat, Panginoon. At Lord, ang pagsamba namin ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lang namin tinataas, Lord. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Lord God, hindi hadlang, Panginoon, na mawalan ng mic, hindi hadlang, Panginoon, na pumangit yung aming music instrument, Panginoon. Dahil, Lord, kami ay umaarit sa iyo, Panginoon. Dahil ang aming tinig, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Lord. Dahil, Lord, ang nais namin, Panginoon, sa oras na tulad ka, ay maitaas ka, Panginoon, ay mapapurihan ka, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Minsan pa, aritin namin ang ating ito. Yes, Lord. Sa bahay na puso'y kinalinga mo, ay lalong yakapin ka ng pag-ibig ang panakas ay tanggapin mo, Diyos. Nagkaroon habang mabubuhay, ika'y aking kahanuman ng pagsama. Itaas mo sa isipan natin ang rasuloy. Ibig sa'yo, pamatiyan mo ang saysay ng buhay ko. Yes, Lord. Ang saysay ng buhay namin, Panginoon, pagkakapang mo. Salamat, Lord. Wala kami ngayon, Panginoon, sa aming kinatatawan, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Yes. Wala kami buhay na walang hanggan, Panginoon, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na pinagpala mo sa aming Lord. Salamat, Lord, sa mga panahon na natagay-tagay ka namin, Panginoon. Sa mga panahon, Lord, na mas iniwala po namin ang sarili namin kaysa sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa palaging pagpapaalala sa amin, Panginoon. Nanariyan ka, Lord, sa palaging pagkatok sa amin, Panginoon, sa pinangahandang kami, Lord God, na kahinaan, sa pinanalamig kami, Panginoon. Pinapaalala mo sa amin, Panginoon, kung sino mo sa amin na nagbago. Kaya, Lord, thank you, Panginoon. Thank you sa pagmamahal mo. We are grateful, Panginoon, sa privilege na pinagkalog mo sa amin, Panginoon, sa
na nakakatayo sa harapan mo, Lord po. Patawag, Lord, sa mga tayo sa Panginoon, na mas iniisip ako namin na sasabihin ng mga tao kasi sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, nasasaktan ka namin, Panginoon, sa bawat pagkakasala, sa bawat pagtanggi namin, Panginoon, sa pagkatungo sa amin. Alam namin, Lord, na ikaw, Panginoon, ay naneneglig namin. Patawad, Lord. Salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, sa mga oras na ito, kasama ka namin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa mga oras na ito, nauusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. At alam ko, Lord God, na bawat anak mo na narito, Panginoon, ay hindi mo hahayaan, Lord. Lumalog mo, Panginoon, na mabaliwala ka, Lord God. Kaya salamat sa lagi pagpapaalala, Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit mo, Lord. Mapakipakilala ka, Panginoon. Yes, Jesus, amen. I-worship you, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri para nga pasasalamat, Panginoon. The mighty name of Lord Jesus Christ. At lahat ng anak ng Diyos magsabi na, Amen. Hallelujah! Yes, Lord. Magkama ng Panginoon. Maravillas. Magkama ng Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Maaari na po ng bawat isa. Mayroon po kayo ng kaunting minuto para uminom, magpunas ng pawis, umihi, kumuha ng Bible, lahat na po kami mo. Para mga pag nag-overcad na, ay piling po bawat isa. Ayan, so isang malakas na palakpak naman sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah.
Ayan, so bago po tayo lumapos sa Word of God, nanyayahan ko po ang mga isa na mag-share ng kanilang testimony. Kung kayo man ay pinagpala or pinagpala ng ating Panginoon, sino pong may nais na mag-share dyan? Kala ko tinuturo ni Pastor sa Bisaya. Ayan, anyone po? Sino gustong mag-share? Maaari na pong tumanyo dito sa harapan. Siyempre, ikaw muna. Nagbukan sana ko. Pahuli ako eh. Ako talaga tumuturo ba? Sumado magturo. Ayan, anyone po? Ano ba? Magtatawag ba ako? Turn off the lights, please. English yun ah. Siyempre, kala mo ikaw lang nag-aaral ah. Charot. Ayan, wala po ba? Hala, bakit? Yung mga puro pinalo ba? Wala bang pinagpala? Hala, ayan, sige, umpisahan nyo na kasi nahihiya sila. Ayan, so salamat sa Panginoon sa bawat isa na narito din na ng Panginoon at binigyan ng pribilehiyo. Ano ba? Yun, salamat sa buong isang linggo na pinagpala at pinalo tayo ng Panginoon. Ayan, so minsan sa buhay natin, porque wala tayong nararamdaman if hindi tayo pinapalo ng Panginoon. Pero i-observe natin yung mga kasama natin sa bahay, i-observe natin yung mga nangyayari sa paligid natin, baka isa na yan sa mga pagpapala ng Diyos na nangyayari sa atin. So, salamat sa Panginoon. At last Sunday, talaga hindi po ako okay. Hindi po ako okay nung last Sunday. Siguro, sobrang pagod, antok. So, na-sermon ako sa mga bata ko kasi pagdating ko talagang nasubok talaga yung patience ko talaga nung last Sunday. Kaya pumunta akong nag-commute mag-isa papunta sa church na hindi maayos yung heart ko. Pero bukod doon at isa sa mga pinag-ihihingi ko ng tawad sa Panginoon nung Sunday, hindi ako nag-undertime talaga. Talagang mas inisip ko talaga yung hiya doon sa amo ko kasi diba nagbakasyon kami. So, ilang araw akong absent. So, sabi ko, nakakahiya doon sa amo ko. Kaya hindi ako, actually, last Sunday pa, hindi ako nag-undertime. So, pumasok ako hanggang alas 10, so late ako. So, isa sa mga pinarealize sa akin ni Lord, nahihiya ka sa tao, pero kay Lord hindi. Diba? So, sabi ko, nung time na yun, sabi ko parang, kinakatok talaga ako ni Lord. Nandun yung anong tawag ito? Anong tawag ito? Conviction ng Lord na, anak, bakit nahihiya ka sa tao? Bakit sa akin hindi? Bakit mas inuna mo yung trabaho mo kaysa sa akin? So, sabi ko, Lord, parang yung work na ito, sabi ko, na binigay mo, is parang bakit napapriority ko na siya kaysa sa'yo. So, yun yung inano sa akin ni Lord. Kaya nung itong Saturday, nagpaalam na ako sa amo ko na sabi ko, ma'am, mag-undertime po ako 8:30. Yun, so, glory to God kasi, napayag naman siya. Napayag naman siya actually. Ang problema lang sa akin, ang problema talaga nasa akin. Kasi, nasa usapan na namin yun, pero nung time na nagbakasyon ako, nahiya ako sa kanya. Pero hindi ako nahiya kay Lord. Di ba? So, yun, isa sa mga maipapayo ko lang sa mga kapatid natin na itang priority natin si Lord sa buhay natin, syempre. Kasi nung time na yun talaga, nakita ko yung consequence. Ayan, si Clark, nagkasakit sa mata, si Sia din. So, sabi ko, hindi sa akin. Kumbaga yung consequence hindi napunta sa akin, kundi sa mga bata ko. Kaya sabi ko, Lord, ay nato ko sa Lord na talaga, priority natin si Lord talaga. Yun, salamat sa kalakasan. Siyempre, hindi po biro. Talaga, yung nagtatrabaho ka, tas ina ka. So, yung darating ka sa bahay, yung ko talaga, napapabayaan ko talaga si Clark actually. Yung pagkain niya,
Bigay sa ano na lang yan, pagdating na tulog kami ni Zia, tapos sabi ko, Clark, nandun yung pagkain mo, ikaw na kumain mag-isa. So, wala akong choice kasi yung pagod ko, tapos si Zia, hindi ko alam kung paano ko ibabalance. Gawa ng si Zia, alas 2, minsan, nagigising pati siya. So, ako bilang isang ina, nababagbag yung, sorry po, nababagbag yung kalooban ko na gano'n siya kaliit. Iniwanan ko siya na madaling araw, minsan umiiyak siya talaga. Yung time na gusto ko na lang siyang dalhin doon, di ba nang mahirapan ako. Pero, kailangan willing to di ba nag-English? Kailangan namin magtulungan ni Deb kasi pag siya lang talaga, hindi po talaga kaya kasi lumalaki yung mga bata. Pero yung sakripisyo ng isang ina, nakikita ko na hindi talaga siya biro kasi although alam ko naman na yung binibigyan naman ako ng lakas ni Lord. Binuksan ko na eh. Yung bahay namin, hindi ko naman linis-linis kasi nga yung Pabalik kayo mamaya. hindi ko na alam kung paano ko babalance yung time ko. Bukas na. Yung, kaya pag Friday, gusto kong umaten ng mga Bible study, pero Breaker. mas nauna yung pahinga. Kaya minsan napapaisip ako na tama pa ba na ipagpatuloy ko yung work ko. Pero Bili paano ako ng trip ng mamaya. yung sa panig. So yun, salamat sa Lord kasi Para sa kusina. nandun pa rin yung niya. So may mga times talaga na pinahihinaan ako. Hindi alam yung inject talaga actually. Hindi ako nagsasalita sa kanya. Nahihirapan Sige, bawas na lang natin mamaya. sa mga hindi biro talaga yung uuwi ka sa bahay, maghanda ka ng pagkain ng mga bata. Sobrang pagod pa minsan pag maglalaba ka. So, minsan tatlong araw ako naglalaba sa isang linggo kasi hindi ko siya matapos-tapos. Yung alam mo, kahit gusto mo nang tapusin, hindi mo matapos-tapos yung trabaho mo. Pero God is good kasi malakas ako. Yung isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi malakas ako. Although may mga times na talagang nararamdaman ko na may masakit sa katawan ko, pero God is good kasi hindi niya ako hinahayaan magkasakit. Ang trabaho ko po talaga, umulan, umaraw, na madaling araw, nauulanan po kami talaga kasi kailangan namin matapos yung mga order. Kailangan namin mapack. So, ang mga gulay nasa labas, kahit umuulan po yan, nasa labas kami, mababasa kami. So, pero yun, isa pa nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi malakas ako at salamat sa Lord kasi pinarealize niya sa akin kung ano dapat yung priority ko sa buhay. Kaya sabi ko, sa totoo lang, sabi ko, andun naman si Ate Juby. Sabi ko, nandun naman siya. Back up lang naman ako, ganun ako. So, pwede nang mag-late. Pero, hindi po, huwag po nating, i-apply sa buhay natin yun. Kasi, pag para kay Lord, dapat hindi po tayo pahuli-huli. So, dapat tayo po yung nakapront. So, yun lamang po, pasensya na po at napahaba. Yun. So, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Yan, anyone po. Sorry po, medyo napahaba na po. Wala na ba? Wala na gusto magsalita. Ayan, so, si Kuya Romel daw, sabi ni Ate Juby. Turo. Turo. Sila talaga. Nagpapasalamat talaga ako kay God dahil unang-una sa kalakasan talaga ng pangangatawa namin. At maraming pagsubok na dumating pero alam ko na kayang ma-endure by the grace of God sa tulong ng ating Panginoon. Kahapon kasi, kumbaga, nauna ko kasi yung ganung nakaraang araw pa yon, hindi ko akalain na na-accept ko yung booking na pang Sabado.
ang nasa isip ko kasi na ayaw kong mag-cancel gawa ng yung may ano kasi babawas kumbaga pabawas ang ratings mo pagkuhan, pero na-realize ko kasi habang nasa biyahe ako na kailangan kong bumalik talaga kasi kailangan mag-aral gawa nung nakapag-commit ka na dyan, dapat ano tawag niya, panindigan mo kung ano yung kinumit mo para kay God. Pero papasalamat ako dahil mabilis din namin natapos, although may mga talagang ano tawag niya, mga pain na pwede talagang ibigay sa iyo ni Satan na kumbaga lalayo ako dito sa ano na to, nung nandun na ako sa pero papasalamat ako kay God dahil talagang kung gusto talaga ni God na anong tawag yan, yung kung gusto mo, sabi ko nga doon sa sabi ko kaya na, kung gusto mo talagang maraming paraan, pero kung ayaw mo, mas marami ang dahilan kung talagang ayaw mo. At kapasalamat ko, talagang pagpasok ko kahapon, hindi ko talagang masaya ako na ang tawag yan, pero sa totoo lang na yung sa may assignment kasi kami ni Mr. Mads, talagang hindi ko nagawa yung assignment. Kumbaga, hinabol-habol ko na lang yung may nagawa ako na kuhan. Wala, tatlo lang yata yun. Hinabol ko lang na hinabol. Sabi kasi dun sa nabasa ko kahapon na verse na kung anong naitanim sa'yo, kung saan part na itanim yung binhi, kung saan part na paulit-ulit ko talagang binasa siya kasi inano ko sa sarili ko kung saan ako banda doon na saan part na itanim yung binhi sa puso ko dahil minsan hindi meron talagang aminin ko man sa inyo na meron akong doubt na about sa mga aminin na natin na sa financial dahil sa ano namin may mga problema tayo. Pero nagpapasalamat ako kagabi, nag-usap talaga kami mag-asawa. Talaga hindi ko mapigilan na umiyak talaga ako dahil unang-una sabi niya na ano kami, kaya kumbaga wala kaming tulog kagabi kanina kasi nag-usap kami na heart to heart talaga. Kakapi natin yan mamaya. Kasi Next step pa yan. napaiyak ako dahil una-una, sabi kasi niya, talagang isipin mo na lang na na-endure natin yung kung ano mang mga problema ang dumaan, na-endure natin. Dapat ipapasa Diyos mo talaga lahat yon. At hindi ko mapigilan talaga na umiyak dahil may mga failure talaga sa buhay ko na minsan minsan nagda-doubt ako na yung sa may time talaga na pero yun ang pinag-pray ko, sabi ko ipag-pray mo ako sa bandang nasa part na yan dahil yun ang kumbaga yun ang weakness ko talaga na pag may umabot sa part na kung sa problema ganyan, parang nangihina ako. Pero ito kasi asawa ko, ito yung taga-lift up sa akin na ano yung mga dapat gawin. Kaya nagpapasalamat ako dahil meron akong tagapag-lift up na asawa. Alam ko na ginamit siya ng Diyos para sa amin. Ang lahat ay pasalamat sa kanya naman. Ayaw pa. Mag-asawa nga. Nagtuturuan pa kanina eh. Kanina, yun yung tumayo,
Ayan po, isang mapagpalang umaga din po sa bawat isa. So, i-continue ko po yung sinabi ng asawa ko. Sometimes kasi nakakatulong sa atin yung mag-usap kayong mag-asawa ng masinsinan. Um, kasi kanina, around 3:30 ng madaling araw, ginising ako. Hindi daw siya makatulog. Sabi ko, bakit pa anong ano ko? Sabi niya nga, yun nga daw, ang dami daw bumabagabag sa isipan niya, yung stress daw siya sa dami ng, ang dami niyang realization. Sabi ko, basahin mo yung Ephesians, basahin mo yung Ephesians 4, chapter 6. Na ang sabi doon, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sa anong bagay, huwag kang mabalisa sa anumang bagay sa halip, hiningin mo ito sa Panginoon na may pasasalamat upang ma-experience mo yung di malirik na kaligayahan. Sabi ko, yun ang panghawakan mo. Kasi kung iisipin at iisipin mo yung problema, mas lalo kang lalamunin ang problema. Nag-usap talaga kami as in heart to heart. Nakakatulong kasi sabi niya gumaan daw yung kanyang pakiramdam. Kasi sabi ko sa kanya, huwag mong isipin yung isa kasi sa mga weaknesses niya is yung iniisip, yung tipong laging iniisip yung problema. Sabi ko, hayaan mo yung problema na yan kasi ang Diyos hindi nagbibigay ng problema na hindi natin kaya. Laging may solusyon yan. Sabi niyo, kasi yung problema namin ngayon is pabigat ng pabigat. Parang ganon din yung faith natin na habang nagle-level up yung faith natin, yung problema din natin nagle-level up. Grabe. So, ngayon ko masabi nga pala, habang tumatanda yung panahon natin, hindi biro yung ating naranasan. Pero, salamat sa Panginoon, no, sa biyaya ng Lord, nai-injure natin lahat to. Hindi ko nga alam kung anong process, pero si God ang nakakaalam. Sabi ko, yun yung sinabi ko sa kanya na, kasi sabi ko, kung yan ang nakafocus ka sa ganyang problema, ako times 2 ang naranasan ko, hindi lang hanap na. Kasi nanay tayo. Problema niya when it comes sa financial, ako financial, family, lahat ng nasa bahay, lahat. Sabi ko, kasi sabi ko sa kanya, meron akong one verse na pinanghawakan. Which is, salamat sa Panginoon dahil totoo naman talaga na-experience ko yung peace sa buhay ko. Sa dami ng yung problema na naranasan ko po. Pero sa Diyos kasi ako nakatingin. Hindi sa tao, hindi sa kung sino man. Sa Lord ako nakafocus. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi din niya, sabi ko sa kanya na, Tissue po. Kahit mo sa tissue po. yun, masarap sa pakinandam na, sometimes kasi kausapin din yung asawa niyo na sa mga ganong bagay. Mag-usap kayo kasi nakakatulong siya. Hindi niyo alam, bigat na pala yung dinaramdam ng asawa niyo. You can talk to them na pasinsinan. Tapos mag-end kayo sa prayer. Yun ang nakakatulong talaga. Yun nga lang ang mali namin is hindi kami nag-end ng prayer. Gawin nyo na. Pero nag-prayer. Pinatawa ka lang parang Pero sa deep inside, habang nagsishare siya, nagpe-pray ako. Kasi never naman na sa isang araw hindi natin pinag-pray natin mga asawa, especially na ang buhay nila ay nasa daan. So, yun. Sabi ko, mag-ano ka ng one verse na lagi mong pangahawakan. Kasi, pag isipin mo at isipin mo yung problema, lalo kang lalamunin ng problema. At saka, huwag mong kalimutan yung daily devotion mo araw-araw. Kahit mag-one verse ka, hindi yung, huwag mong idahilan sa akin na wala kang time. Kasi nakikita ko tayo, pagkagising mo, sa cellphone ka. Sa halip na pagising mo, buksan mo yung Bible mo, kahit mag-one verse ka, basahin mo yun. Yun ang dinidinig mo sa araw na ko. Sabi ko sa kanya. Yes. Yun ang sinabi ko sa kanya, yung advice ko. Kasi doon siya sa time na nagaganon-ganon siya. Sabi ko, mag-stand firm ka lang sa Panginoon.
mararanasan mo yung inner peace sa puso mo talaga. Kasi ako ganun ako eh. Hindi ko hinayaan yung mga problema na lalamunin ako, but nandun ako sa maging solusyon at saka sa Lord ako nakatingin talaga. Na dami kong pinanghahawakan na ang Diyos hindi nagbibigay ng problema na walang walang lunas. Tsaka ano po, pinapasalamat ko din si Panginoon sa lahat. Dahil pabigat ng pabigat yung challenges. Talagang lalo din tayong yung ating faith sa Kanya is talagang hindi din. So, lahat on our own talaga na ipagkatiwala natin sa Panginoon. Salamat po sa all in all glory to God. Amen. Mahaba, wala pang hearts day, pero sila nag-hearts to hearts na. Ano, kailan tayo? Mamaya, mga alas 9 ng gabi. So yun, wala na po ba? Dadako na po tayo sa Word of God. Ayan, sino pong Bible reading ngayon? Tinatawagan ko yung ating mag-Bible reading. Haba talaga yan, 1 to 20. Pero sa haba ng ating hindi ako lang. Si Pastor Umea. Umea. Si Pastor na mag-adjust. Ako na lang mag-adjust. Inaanyayahan ko po tumayo ang lahat ay magbabasa ng salita ng Diyos. Seven. Sabay-sabay po tayo po sa pagbabasa. Ezekiel chapter 33 verse 7 to 7 to 9 lang. 7 to 9. Ikaw, tao, ang ginagawa mong bantay ng Israel, anong mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Sabay-sabay po tayo sa pagbabasa. Ngunit kapag binabalaan mo ang isang sa iyong hindi rin magbabago ng siya. Pinagpala na po ang salita ng Diyos, maaari na po tayo na po. Amen. Ayan. So, tinatawagan ko na po ang gagamitin ng Panginoon sa umagang ito. Isang malakas na palapag po sa Panginoon sa buhay ko ng ating Pastor Rusty Dumonte. And the best na mapalit po sa Lord. Amen. Amen. So, good morning po sa mga isa. So, glory to God po sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos. Yan yung mga bagay na Sa ano? ang Diyos lang talaga Sa ang una. pwedeng magsaayos. Hindi yung ano. In fact, kami namang Dito ba? lingkod niya is Baba. ginagamit niya lang bilang tagapagpaalala, tagapagpahayag. Dulo yan. Ano? Subalit, ang Diyos pa rin ang siyang Hindi. may kapangyarihan para isaayos ang lahat. Siya ang unang sa lahat, sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17, siya ang unang sa lahat. Kaya sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat. Before we proceed sa ating text, may request ang bawat isa na let's close our eyes, dumako muna tayo sa prayer. Tingin natin ang mapapalang kamay ng Diyos. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa napakagandang umagang iyong bigay sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas na iyong bigay. Patuloy na taglay sa araw-araw ng aming buhay. Sa pasimula, Panginoon, ng aming linggo, we are praying and asking for your guidance, especially, Panginoon, sa iyong mga salita. Mangusap ka, magrema ka, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magsaayos, magbago ng aming mga buhay sa pamagitan ng iyong mga salita, sa kapangyarihan po ng Santong Espiritu. Holy Spirit, ikaw po ang aming great teacher sa mga pong ito. Aming pong itinatalaga na may natamay na talahan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. So, bago po tayo magsimula,
Panoorin muna natin yung isang viral na video ngayon. Nako po, talagang naalala ko nga nung December eh. Hindi ko nga pala na i-ano sa inyo. Nag-message po ko sa GC ng Kalamba. Araw ng 25. Kung kailan araw ng 25, ang lakas ng ulan. So wala tuloy mga bata na naggagala-gala. Sabi ko ngayon sa kanila, isip na, totoo ba na December 25 pa talaga pinanganak si Jesus Christ? Tapos, pero bakit umuulan? Bakit ang lakas ng ulan? Hindi nga kaya may tinuturo ang Diyos sa buhay natin. December 31, eksakto, bago dumating ang 12 o'clock. Supposed to be dapat magpapaputok yung mga tao kasi ang culture ng mga tao magpapaputok para maglayasan yung mga malas. Ang problema, sa labas sila nagpapaputok, di ang mga masamang espiritu, dapat sa loob sila ng bahay magpapaputok. Nang ang bahay nila ay matupo. At eksakto, siguro mga seconds lang sa amin, siguro matagal lang 10 seconds. Tahimik na sa amin after na. Hindi na kaya may tinuturo ang Diyos sa mga buhay natin. Kasi yung mga culture na ating kinaugalian, ang daming mga kontradiksyon. Hindi nga kaya kamay ng Diyos sa mga gumagawa ng mga bagay na yan. Tignan po natin, itong babaeng ito, kung paano niya ni-ridicule, yung sa Tagalog ridicule, parang niya inalimura ang Diyos sa harap ng maraming tao and the consequences ng kanyang ginawa. Tignan po natin. A very short clip lang ang hihingi natin. Jay? Yes. That the video. Kaya tuloy may purpose talaga ba nagpaganyan ka, Jay? Madali ka mo din. Now you know, Jay, kung bakit nagaganto yung po ko. Madalas ang kamot. You were incredible in for all of your teams. You've had moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Long and gone, and using his name as Castro is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. A new fire breaking out recently in the Hollywood Hills. Yan po yung bundok ng Hollywood. Los Angeles is on fire. I talked to a fireman once. He was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind, and fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean. Thank you, Jay. So, salamat po sa palakpakan natin ng Panginoon. Aksidente lang ba? Nung nagkaroon ng award sa LA, yung babaeng niya, puro yung pagmamak sa Diyos. Tapos, nagtawanan silang lahat nung walang bumoto patungkol sa Diyos. At ang sabi nga niya dun sa statement niya, what a godless town. So, after 48 hours, 2 days, after 2 days, nagkaroon po ng apoy. Lahati po ngayon ng LA, nagdiliyam. Aksidente ba talaga? Sabi ng iba mga ginagrab ng ibang mga kulto, karma daw. So sa atin po, ang atin pong dapat pagka-Kristiyano ka, you know how to read. Kailangan na-discern mo yung mga nangyayari sa surroundings natin. And I believe, dahil sa bagay na yan, they are being judged by the Lord. Hindi pa uli ang lahat. According sa latest na balita, dahil sa pangyayaring yon, marami ang na born again. Yun ang ginamit na word eh. Parang kailangan pang mangyaring may mangyaring gano'n. And sometimes inaalaw talaga ng Lord yun.
Kasi sa kalagayan nila, maraming pera, they can afford everything, bahay. Imagine mo, sa isang iglap lang, yung kanyang mga pinagpaan. Si Paris Hilton, isa sa mga nakatira doon, isa rin sa nasunog at natupok ang kanyang ari-arian no, sa dahil sa pagkasunog. Tayo po mga kapatid, we believe mahalaga ang bawat kaluluwa. Kaya pinamaganda natin ang ating pag-uusapan ngayon, value man, soul. Pero how can we value, paano pahalagahan ng Diyos ang isang kaluluwa kung ang kaluluwa mismo o yung tao mismo hindi na nga nagpapahalaga sa Diyos, inaalimura niya pa ang Diyos at ang pangalan ng Diyos. Kaya sa umaga po ito, napakahalaga na makita natin sa buhay ni Ezekiel ang isang tungkulin na inaatang sa atin ng Panginoon. Sabi niya, ikaw Ezekiel, actually dumating ang message ng Panginoon kay Ezekiel, at ang sabi sa verse 1 and 2, ito yung dapat niyang sabihin sa bansang Israel. At ang sabi niya, ikaw Ezekiel, verse 7, ay ginawa kong bantay ng Israel. At anumang marinig mo sa akin, sabihin mo sa kanila bilang babala. Verse 8, kapag sinabi mo sa taong masama na siya'y mamamatay at hindi mo ipinaalam sa kanya upang magbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, take note of this word, pananagutan mo ang kanyang pagkabago. Ngunit, kapag binigyan mo siya ng babala sa masama niyang ginagawa, gayon may hindi pa rin siya nagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, wala na tayong pananagutan sa kanya. Amen? Mahalaga ang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Soul is valuable because of its eternal state. Mahalaga ang kaluluwa ng isang tao sapagkat may buhay na nakalaan after ng buhay na ito. Can I request Jay, medyo taksan mo na konti yung ang kaluluwa ng tao ay merong eternal state. May buhay pagkatapos ng buhay na ito. There is life after this life. Dalawang bagay lang. It's either eternal life or eternal death. Pero lagi ko niyong tatandaan, valuable sa Diyos. Kasi Genesis chapter 1 verse 26, sabi ng Panginoon, let us make man in our image. In our likeness, let us make man. Likayin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, lalangin natin ang tao. Mahalaga sa Diyos because ang tao ay nilikhang kawangis ng ating Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa sapagkat ang bawat isa ay wangis niya. Wangis ng kanyang kabanalan at ng kanyang katuwiran. Kaya, dapat ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan, napakahalaga sa Diyos ng buhay ng isang tao. Whether yan ay kabataan, bata, nanay, tatay, o anumang edad, hindi importante yan sa Diyos. Ang importante sa Diyos, lahat ng kanyang nilikha, mahalaga para sa Kanya. At ito'y pinapahalaga niya. Sapagat ito'y wangis ng Panginoon. Hindi lang yun. Ang bawat isa, sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for a man to die once. And after that, judgment day. Kung mababasa natin sa Revelation chapter 20, merong pagpapatuloy ng buhay pagkatapos ng buhay na ito. Sabi sa Revelation chapter 20, verse 11 to 15, sabi rito, pagkatapos nito ay nakita kong isang malaking tronong puti na nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. So sa trono may nakatayo, sabi niya doon, ay may nakaupo doon sa tronong iyon na nakaputi. So hindi po yan wala pong malaki pong kabulaan na si Pedro daw yun, na may kasama pang manok. Wala akong makikita nun sa Bible. That is not biblical. Sa harapan na ito, mga kapatid,
Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at mga hamak. Ito po is, sa ano na to ha, sa final state na ng tao. Revelation chapter 20. May mga dakila, hamak, at binuksan ang aklat. At binuksan pa ang isang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay, ang mga hindi sumampalataya kay Kristo, mga unbelievers, ayon sa kanilang mga gawa, batay sa nakasulat sa aklat. Verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ng mga nakamatay at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos itinapon din sa lawang apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy na tinatawag na pangalawang kamatayan at sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. God created man into His image. But kung patuloy ang tao, patulad ng mga taong ito, hindi na nga lang nila ini-ignore, hindi na nga lang nila nire-refuse, patuloy pa sila sa pag-aalimura sa Diyos at paggamit sa pangalan ng Diyos. They are using the name of the Lord in vain. Tayo, we are not using the name of the Lord in vain. Yung nadulas ka lang, na naging mannerism mo na, Diyos. Yan. We have to avoid ng lahat and we have to eliminate ang mga bagay niya because sooner or later, continually existing after man's death, merong patuloy na kalagayang pangwalang hanggan. Dito sa binasa natin, ito yung kalagayan na hindi buhay na walang hanggan, kundi kamatayang walang hanggan. Magkakasama sila lahat ng mga hindi sumampalataya. At sabi nga doon, mahalaga sa Diyos ang buhay ng isang tao sapagkat hindi lang dahil sa inilikha ito ayon sa kanyang wangis at merong ganap na kalagayan ng bawat isa pagdating ng araw, walang hanggan. Ang kagandahan pa nito, God is given us a chance while we are living here on earth. Because God has given us the will. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang mamili. We are capable to choose kung anong daan ang pipiliin natin. It is way going to heaven or way going to hell. John chapter 5. But take note, ang sinabi ni Jesus sa John chapter 5, verse 24. Anong sabi ng Diyos sa kanyang mga salita? Pagpakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking mga salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya hindi po enough na tanggapin mo lang si Jesus. Alisin niyo na po sa buhay niyan na kapag tinatanong ka, are you sure that you are going to heaven? And then you answer it by saying, yes, because I accept the Lord Jesus Christ. That is not enough. You said enough. Sapagkat ang tama, sabi niya, nakikinig at sumampalataya. You have to believe in the Lord Jesus Christ. And when you believe in the Lord Jesus Christ, you will receive everlasting life. Ano pang sinabi niya doon? Hindi na siya hinahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. From death, now you will receive life. Sinave ka na, ni-rescue ka na. But the choice is ours. You cannot blame anybody. You cannot blame the pastor. You cannot blame your parents. You cannot blame everybody by saying na, wala naman nagpaalala sa akin eh. That is wrong. Katulad ni Ezekiel, katulad sa panahon niya, katulad sa panahon natin ngayon, may mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya in reminding us always. Sabi nga sa sabi nga sa isang, ang gamot sa isang taong nakakalimot ay, ang asawa ni paalala ay
paalalim. You have to remind ang bawat isa. And that is our responsibility. Your God is giving you freedom to choose. You have the freedom to use your body, your will. But remember this, tandaan niyo po ito. Once na nagawa namin ang aming responsibility, the accountability is no longer in our shoulder. The accountability is now in your hands. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng kakayanan manili. As a human, bilang nilikha niya, you have the freedom to choose. Amen? Kaya gamitin mo yung pagpili mo wisely. Amen? Because in every choices that you make, you are the product of your own choices. Sa bawat pagpili na iyong gagawin, ikaw rin, you will face the consequences like this one. Katulad na nangyari sa akin. Hindi po yun karma. We don't ever believe sa karma. Kasi yan po ay doktrina ng mga Buddhist. Ang sa Bible po, consequences. Sa bawat ginagawa natin, whether it is good or bad, there is always consequences. Ang Diyos, whatever man sow, He will reap. Kung anong tinanim ng tao, yun ang kanyang anihin. Kung kaya nga si Satanas ay patuloy sa kanyang business, nailayo ang tao sa paanan ng Diyos. Si Satan, kung ang Panginoon nagpapahalaga sa buhay ng isang tao, si Satanas naman, nagpapahalaga rin na mapahamak ang isang tao. Kasi ang gusto ko makita ninyo, ang isa sa mga extreme desire ni Satan. What is the extreme desire ni Satan? To control the people, to control like them. Amen po? Bakit? Because Satan doesn't like men to do which are pleasable sa ating Panginoon. Ayaw ni Satan nagagawa ang tao ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Job. Sa aklat ni Job, pamilyar po ba kayo sa nangyari sa buhay ni Job? Tingnan niyo po, chapter 1, Job chapter 1, verse 8. Anong sabi ni Job? Sabi ni Yahweh, napansin mo ba ang lingkod ko si Job? Tanong niya. Si Yahweh kasi, tsaka si Satan. Nakatagpo ni Satan si Yahweh. At ang sabi niya doon, tinanong niya. Sabi niya, si Satan, anong trabaho mo? Nagpaparot pa rito. Hindi naman kasi siya omnipresent eh. Pag sinabi natin omnipresent, sumasa lahat ng lugar. Si Satan po, kailangan niya ng mga kalamay. Kailangan niya magparot pa rito. Sabi niya, ngayon, sabi ni buong pagmamalaki na sinabi ni Yahweh kay Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Anong sabi ni Satanas? Sumagot si Satanas, sasambahin ka ba ni Job kung wala siyang makuhang dahilan mula sa iyo? Verse 10, inaalagaan niyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang ari-arian. Pinagpapala niyo ang kanyang gawain at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan sa buong lupain. Verse 11, sabi ni Satanas, subukin ninyong alisin ang lahat ng bagay na yan sa buhay niya. At sa harap-harapan niyang kayong susumpain. Parang din ang sinasabi ni Satan kay Job. Parang mukha lang siyang blessings. Nakuha niyo po? Akala niya siguro, madadala niya tayo sa booking ng Sabado at Linggo. Belat siya. Pero tempting ba mga kapatid? Hindi lang pa naman, no? Scared, no? Ang lalaki. 10,000 pataas. Isang araw lang yun. Pero ganyan ang tingin ni Satanas sa atin. Pero hindi ganyan ang tingin ng Diyos sa atin.
Sabi niya, nakita mo ba ang lingkod ko sa iyo? Wala siyang katulad. Ano sabi naman ni Satanas? Kaya mo lang, kaya ka lang naman yung sinasamba kasi. Bakit? Binibless mo eh. O, di anong tingin na Satan sa atin? Mukha lang tayo mukha lang tayong blessing. O, tingnan mo yung katabi, sabihin mo kasi, mukha lang ba talaga blessing? Ganyan ba talaga kababaw ng, ganyan lang ba ang tingin ng Diyos para sa iyo? No! Amen po. That is the context ng ating pinag-uusapan. Ang mananampalataya, katulad niyo, katulad ng mga mananampalataya, hindi tayo nadadaan sa bagay niyo. Amen po? We believe God is a great provider. Inalis nga inayaan nga ng Diyos na pinahintulutan ha. Pinahintulutan nga ng Diyos na alisin ang lahat ng iyan eh. Pero at the end ng buhay niyo, dinoble niya pa ang biyaya niya. Basahin niyo po ang buhay niyo. Bible character. Bible study mo ito. Pag-aralan. At the end ng buhay ni Job, dinoble pa. Tatlong anak niya, si Jemima, si Karen Hapok, at saka si Kesaya. Hindi pala si Kesaya. Kung ginawa yung pangalan ni Kesaya, sabi doon, wala silang katulad sa kagandahan, sa katanluan, sa lahat ng mga kababaihan. Grabe, ganun siya pinagparo. Bakit? Kasi ganun siya nagtiwala sa Diyos. Amen po? Maliwanag ba? Because Satan doesn't like na ang bawat isa sa atin ay gagawa ng mga bagay na pleasing sa Lord. Kasi sabi ng Bible, 1 Corinthians 10:30, whatever we do, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Amen po? Does God please when we are serving and worshiping Him?